Ayan, welcome back sa live natin mga sis. Ayan, may inayos lang ako kasi nagka-problema yung monitor natin. Ayan, so I'm back mga sisi ko. Ayan, live ulit tayo. Okay, so may tanong dito si Ma'am A. Valdez. Sabi niya, 1 month akong regla, nag-PT ako negative. Ayan, so grabe 'di ba? Parang same scenario. As in talaga, kanina pa ako nagla-live, pero yung mga tanong po ng aking mga audiences is pare-pareho. So 1 month walang regla, nag-PT, negative naman, 'di ba? Sobrang dami nang nagkakaroon ng problema sa matres ngayon, and nakakalungkot lang kasi nga kapag sila po ay hindi nireregla, syempre ang iniinom agad is yung mga matatapang na gamot. And base po talaga sa experience ko, dahil 8 taon na nga po ako nag-aalaga ng mga may problem sa matres, may problema sa regla, hirap magkaanak. Sobrang dami ng mga scenario na pare-parehas yung kanilang sitwasyon at nagsusumbong sila na ang pinapainom nga daw sa kanila ay pills o kaya naman Provera para lang reglahin. Unfortunately, kapag hindi daw sila umiinom nito, ay nasisira ulit yung regla nila, which is nakakasad kasi parang nagiging drug dependent sila. And yun nga po, the purpose of this live is para hindi po tayo matolerate, no, na parang lagi na lang po tayong umiinom ng mga matatapang na gamot. Which is, kailangan malaman ng mga kababaihan natin na may natural na paraan po tayo kung paano umayos yung regla natin. So, yan po ang gagawin natin. But first of all, para matulungan ko po kayo na bumalik sa normal na cycle ang regla nyo, kailangan muna natin ng assessment. So, kailangan ma-interview kita sis para malaman kung saan nanggagaling ang problem, kung ito ba ay nanggagaling sa lining ng matres mo. Kasi pag nasisira ang regla natin, madam ha, ito pong matres natin, yung lining na to, hindi po yan nalalagas. Usually kasi pag nagre-regla po ang babae every month, ito, nilalagas po yan at lumalabas yung dugo palabas sa ari natin. But the problem is, hindi po nakikisama ang matres natin dito sa ovaryo. Ang ovaryo kasi natin, yan po ang nag-uutos, no, kung kailan ito maglalabas ng dugo. Kaya pag ito po ay hindi sumusunod dito, ibig sabihin may problema sa interaction ng matres natin at ng ovaryo po natin. So, yun yung kailangan nating alamin. Kaya po, kailangan yung mag-chat sa akin para malaman natin kung ano yung problema, bakit hindi ka nagre-regla, at kapag nalaman natin kung ano yung nagpapatrigger dyan, tutulungan kitang gamutin yan in a natural way. So, ang gagawin mo muna ngayon is mag-chat ka sa akin sis para po ma-interview ka namin. At wala namang bayad yung interview na yun. Yun po, ang purpose po nun is para mag-guide ka namin ng tama or mabigyan ka namin ng tips kung ano po yung pwede mong gawin. Basta mag-message ka muna sa akin, sisi ko, para po mag-guide kita, okay? Ayan, wala namang bayad. So, pa-schedule lang kayo for assessment, okay? Ayan, so yung mga may tanong, pwede kayo mag-comment sa live natin. Sa mga bagong pasok sa live ko, ayan, ako nga po pala si Coach Jaja, isang certified health and wellness coach, at ako po ay 8 taon nang nag-aalaga ng mga siraang regla at hirap mabuntis. Ayan, kaya kung may kakilala po tayo na siraang regla, hirap magkaanak, pwede nyong i-share yung live po natin, ha? Ayan, so wag kayong mahiyang magtanong sa akin mga sis. Huwag kayong mahihiya na magtanong. Okay? Tignan ko nga kung saan live presentation. Saan na yung aking docs? Ito talaga siya. Lobat na yata yun. Kaya pala ayaw. Ayan. Sa isang buwan, 2 beses dumating ang regla ko. Gaano po kaiksi ang pagitan? Kung ito po ay hindi naman nagkakalayo sa 24 to 35 day cycle, normal pa yun sis. Pero kapag yung regla po natin is sa loob ng 1 buwan, after 2 weeks, matapos yung regla mo is nagregla ka ulit, ayun, hindi siya normal. At kailangan alamin natin saan to nanggagaling para mabilis siyang magamot. Kasi mas madaling gamutin ang isang problema kapag alam natin kung saan siya nanggagaling. Kaya Ms. Z, mag-chat ka sa akin para malaman ko kung gaano po tagal yung pagitan at tutulungan kitang ayusin yan in a natural way. Basta magpa-assess ka muna. Chat ka muna sa akin sis, wala naman pong bayad yung assessment po natin, okay? Ayan, si Ma'am
May possible ba na mabuntis ang manipis na matres? Sa totoo lang, oo, kung maaayos natin siya. Pero kung currently or kasalukuyan na manipis po yung lining ng matres mo, hindi ka mabubuntis pa kasi nga, ang matres natin, nangangailangan siya ng normal na kapal. Kaya po pag yung matres natin ay manipis ngayon, hindi ka pa talaga mabubuntis niyan. Maaring mabuntis ka pero baka magkaroon ng complication or magkaroon ng problema, no, in the future. Yung manipis na matres pala sis, nakalimutan ko sabihin, normal lang to na nangyayari sa atin kung katatapos lang ng regla natin, no? Pero pag hindi naman, for example, katatapos lang ng regla natin, nagpa-ultrasound tayo, manipis yung matres natin. Pero nung nagpa-ultrasound tayo during our ovulation or fertile days, at manipis pa din siya, hindi yun normal. Kasi nga meron pong tamang sukat ang matres natin. So ito, ipapakita ko sa inyo sisi ko, no? Para mas maliwanagan ka. So ito po, meron tayong parang chart dito. So ito po, yung matres po natin, normal po na dapat nasa 1 to 4 mm siya kapag po tayo ay during the menstruation. Kapag naman nasa follicular phase, dapat nasa 5 to 7 mm siya. Pag nasa luteal phase siya or malapit na yung regla natin, dapat nasa 7 to 14 mm ang kapal niya, no? Pero kapag yung regla natin ay hindi ganito ang sukat, yung matres natin kapag hindi ganito ang sukat niya, at hindi siya nagmamatch sa kanyang panahon, yun, hindi po yun normal. At yan nga po yung dahilan kung bakit maraming babae ngayon ang hirap mabuntis. Kasi nga, yung iba manipis ang matres, yung iba naman sobrang kapal, nagkakaroon po sila ng problema sa pagbubuntis. Kaya kailangan ayusin muna natin yan. Huwag ka mag-alala Ma'am Stasta, basta malaman lang natin kung bakit nagnipis ang matres mo, mabilis lang po yan masolusyonan. Kaya kailangan talaga magpa-assess po kayo. Wala namang bayad yung assessment natin, so all you have to do is send me a message. Wala naman po siyang bayad. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede kayo dito mga ses. Ayan. So, yung assessment natin ay hindi naman nangangailangan na pupunta talaga kayo sa akin. Pero kung gusto nyo akong puntahan, nandito lang ako sa Apalit, Pampanga. Pero mas maganda kung sa online na lang para hindi na po tayo matraffic. Kasi 'di ba maraming mga daan na ginagawa ngayon. So sobrang traffic. Pero kung taga dito lang kayo sa Pampanga at gusto nyo akong dayuhin, ayan, pwedeng-pwede, no? Para makapag-selfie naman tayo mga sis. Ayan. So si ma'am, menstruation ko po now dark red, delay 3 months. Tapos mahina ang flow. Ayun. So, hindi siya normal sis kasi unang-una, delay ka ng 3 months. So, nabigla yung matres natin. Siyempre, makapal siya for 3 months, 'di ba? Hindi ka naglabas ng regla. Kaya itong lining niya, ang tawag dyan is endometrium. Kumapal po yan. So, dahil nga kumapal siya, nung niregla ka na, lumabas ngayon yung mga tipak ng dugo na may laman dahil yun yung mga laman na hindi nakalabas. Hindi siya nalagas ng 3 buwan. Kaya nung lumabas siya, one time, big time, parang nag-clotting, no? So, kaya yung kulay din ng regla mo is dark red and sure ako malapot yan kasi nga matagal siyang hindi lumabas. And dahil nga mahina siya, no? Ibig sabihin, makapal pa din yung lining ng matres mo. Possible po na may bumabara at yung regla natin, yung dugo natin sobrang lapot at makapal yung matres, kaya po yung regla mo ay hindi maganda ang daloy. So una, ang gagawin natin dyan ma'am, vitamin C, aalamin natin kung saan nanggaling ang problem. Kasi hindi natin maaayos yan kung hindi mo alam kung saan siya nanggagaling. So para malaman natin, kailangan nyo muna magkaroon ng assessment. Wala namang bayad yung assessment natin, Madam Vitamin C. Ang gagawin mo lang is mag-message ka sa akin, kakausapin kita mamaya, schedule ko po kayo for appointment, no? So, para malaman natin kung ano yung nagpapatrigger dito. Ay, thank you po sa nag-gift. Ayan. So, and syempre, pag nalaman na natin kung saan ang galing yon, yung problem, aayusin natin yan, wag kang mag-alala. Basta mag-chat ka muna sa akin for online consultation. Ayan, sa mga bagong pumapasok sa live natin, ako po si Coach Jaja, isang certified health and wellness coach. And tayo po ay 8 years nang nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at siraang regla using my natural method. Kaya kung meron kayong mga kakilala, siraang regla, hirap magkaanak, pwede nyong i-share yung live natin para makatulong tayo. Lalo na doon sa mga walang kakayahan po na magpa-check up. Okay?
At saka yung marami nang nainom na gamot pero parang hindi naman gumagaling. Thank you so much po sa mga nagpa-follow. Ano ang dapat gawin pag hindi na tumitigil ang regla? Delikado to kung ang regla mo is parang gripo na sa lakas kasi baka maubusan kayo ng dugo and dapat po tumakbo na kayo sa ospital kapag ganito yung regla ninyo na parang ayaw na talaga siya mag-stop, no? Baka kasi kailangan na kayong iraspa. Sometimes, yung sobrang lakas na regla na hindi nakukuha sa gamot, dapat dyan niraraspa na po. So, syempre, kailangan nyo talagang pumunta sa OB para magawa yan sa inyo. Okay? Yan po yung advice ko sa iyo, Ma'am Golden Age. Ang ovarian cyst can lead to cancer. Depende po. Case-to-case basis yan. Kasi ang ovarian cyst po ay iba-iba yan ng kalagayan. So, this one, ito po ay example ng ovarian cyst, no? Pero, yung ovarian cyst kasi iba-iba yan ang classification. May mga ovarian cyst na normal lang naman, may ovarian cyst na delikado na. Depende kung anong klaseng cyst yan, dermoid cyst ba or what. So, kung meron ka niyan ngayon, isend mo sa akin yung ultrasound para malaman natin kung delikado na siya o hindi pa. Yes, it can lead to cancer, pero hindi agad-agad. Marami pang mga dapat mangyari sa inyo bago pa ito mag-lead sa cancer. Hindi yan agad-agad, sisi ko. So, para sa mga nagtatanong kung saan po tumutubo ang ovarian cyst, ito po ay nag-i-exist dito po sa ating ovary, no? So, yung itsura ng ovarian cyst is parang supot na may lamang tubig. At delikado ito kapag lumaki at pumutok, no? Kaya po, nakadepende din yan kung anong klaseng ovarian cyst yan. Kasi baka ito po ay dermoid cyst. Ayan, so depende. Kaya ipakita mo sa akin yung ultrasound mo para malaman natin kung ito ba ay pwedeng mag-lead into cancer. Kasi ang cancer sa ovary, nangyayari lang ito kapag malala na talaga siya, no? Like, hindi siya talaga natitreat. Kumbaga, wala kang ginawa. Lahat naman ng mga sakit, magli-lead yan sa cancer kung hindi natin siya ginagamot at napapabayaan po natin siya ng matagal na panahon. Okay? Ayan. So, may tanong dito. Ay, thank you po sa mga nag-give. Thank you so much. Thank you so much po sa mga nagpa-follow. Okay, eto po. Ano naman ang cause? Kasi nagkakaroon po ako ng parang sipon na discharge. Sometimes, normal lang po ito. Lalo na kung ilang araw lang naman, no? Lalo na kapag malapit na tayo mag-fertile, meron talagang lumalabas sa atin na parang sipon na discharge. Pero kapag po ito ay may halong parang brown na discharge, may halong pangangati, at sobrang baho ng amoy na parang amoy bulok, ayun, hindi yun normal. So, para mapag-usapan natin yan ng maayos, Ma'am Mary, at siguro mas maganda isend mo sa akin yung picture ng discharge, kung anong klaseng discharge yan. Kasi iba-iba po yung classification ng mga discharges, no? May mga discharge na parang sipon na hindi naman po ito dapat ikatakot kasi normal lang naman siya. So, depende. Kung meron kang picture, i-send mo sa akin para ma-visualize ko po yung itsura ng discharge, okay? Ayan. So, chat mo ako, sis. Huwag kayong mag-alala. Yung pag-chat sa akin at pagtatanong, walang bayad yan, mga sis. Hindi po ako naniningil ng assessment. Lalo na kung kayo po is nagkakaroon ng problema sa pagregla, hirap kayong magkaanak. Dahil nga po, kailangan muna nating alamin kung saan ang gagaling ang problem. Dapat talaga ina-assess muna yan. And wala naman pong bayad yung assessment natin. Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po kasi online naman tayo. Pero kung gusto nyo akong puntahan, nandito lang po ako sa Pampanga. Ayan, so i-chat nyo lang ako kung gusto nyo na talagang actual. Ayan, titignan ko kung kaya ng time ko at schedule ko kasi sometimes busy din ako. Meron tayong mga appointment or marami tayong mga extracurricular activities, mga sis. Kaya kung may time ako, pwede ko kayong papuntahin dito para po ma-meet nyo ako in person at para mas mag-guide ko po kayo. Okay? So, 6 months na akong hindi nagkakaroon pero umiinom po ako. Okay lang ba yun? Okay. So, kung 6 na buwan ka nang hindi nireregla at meron kang iniinom ngayon, hindi ko nababanggitin kasi hindi ako nag-i-endorse ng mga product na hindi ako familiar at hindi ko naman na-try. No? Once na, marami kasing mga nag-o-offer sa akin ng endorsement para i-endorse yung mga product nila or supplements nila. But unfortunately, hindi po ako tumatanggap ng mga
na mga endorsement, lalo na kapag hindi ko naman napatunayan. Kasi ayokong mapahiya sa mga clients ko. Sa loob ng 8 taon, ang dami ko nang naalagaan na natulungan ko, sira ang regla, hirap magkaanak, gumaling yung mga sakit nila sa matres using my natural method. Pero hindi po ako mag-i-endorse kung hindi ko na-try sa kanila. Dapat napatunayan ko mismo yan sa mga alaga ko. Kasi kung hindi ko naman yan na-probe, hindi po ako nagpapabayad. Merong mga nag-o-offer sa akin million pa, pero hindi talaga. Kasi mas prefer ko po na napapatunayan ko talaga at nagamit ko sa kanila kesa yung parang gawa-gawa lang, like endorse lang mga sisi. Nako, hindi ko kaya yon. Hindi kaya ng aking konsensya. Okay? Ayan. So, ma'am, dahil 6 months ka nang walang regla, explain natin kung anong nangyayari ngayon sa matres mo. So, kung may iniinom ka ngayon, pero hindi ka naman nagre-regla dyan, bakit mo pa siya itutuloy? 6 na buwan mo na siyang iniinom, wala namang nangyayari. So, meaning to say, hindi siya nakakatulong sa inyo, Ma'am Bicolana. So, kapag hindi naman nakakatulong sa atin, bakit kailangan pa natin siyang ipagpatuloy? So, ang advice ko sa iyo, stop mo siya kasi wala namang sense pa sa ngayon kung itutuloy mo siya, no? And eto, meron akong i-offer sa iyo na guidance. Pero hindi ako agad-agad nagbebenta ng kung ano-ano, no? Kailangan ma-assess ko muna kung saan ang galing at ano yung nagpapatrigger, bakit nagkakaroon ka ng ganito. And dahil nga 6 months ka nang walang regla, ito ipapakita ko po sa inyo. Ito kasi example to ng matres natin. So yung matres po natin, may iba't ibang parts yan. Ito yung endometrium, ito yung ovaryo, fallopian tube, cervix. So dahil nga hindi ka nagre-regla, yung ovaryo po ninyo, ito kasi yung parang taga-utos kay matres kung kailan siya maglalabas ng dugo. So dahil nga po hindi siya naglalabas ng regla, ibig sabihin may problema. Ito, inuutosan niya to na maglabas ng regla pero ayaw sumunod. Ibig sabihin yung signal or yung communication nila to each other is merong problem. So yun yung tinatawag na hormonal imbalance. Kasi hindi sila nakaka-communicate sa isa't isa, no? So nag-uusap sila pero parang hindi sila nagkakarinigan. Kaya kailangan nating ayusin yun. At dahil nga hindi ka nagre-regla sis, 6 na buwan na yan, etong lining ng matres mo ang tawag dyan, endometrium. So, di ba dapat ito every month naglalagas yan para maglabas yung dugo. Pero dahil nga po hindi ka nagme-mens, kumakapal to ng kumakapal. So, ano yung mangyayari kapag kumakapal siya at hindi lumalabas yung dugo? Pwede kayo magkaroon ng sakit sa matres or bukol. Lalo na kung hindi kayo naka-birth control, kasi yung mga naka-birth control normal lang yun na hindi kayo magregla agad-agad. Pero, kung kayo po ay hindi nagre-regla at hindi naman kayo naka-birth control, merong problema dyan. At kailangan nating alamin kung saan yan ang gagaling, ano yung nakakapagpa-trigger sa kanya, para matulungan kita kung paano natin siya maibalik sa normal. So, chat ka sa akin, Ma'am Bicolana, para ma-assess natin yung source ng problem and i-guide kita kung ano yung mga pwede mong gawin para ma-reset yung cycle nyo sa kanyang normal state. So, chat ka sa akin, sis ha, para mag-guide kita. Wala namang pong bayad ang magpa-assess dito mga madam, okay? Ang gagawin nyo lang, i-message nyo lang ako, ganun lang kasimple. Kung may mga tanong kayo, meron kayong mga clarification, gusto nyong maintindihan kung paano ko kayo matutulungan, ayan, libre lang ang ating online assessment. Wala po siyang bayad. Huwag kayong matakot na mag-chat kasi hindi po ako naniningil. Lalo na kung gusto nyong ipaliwanag ko sa inyo one-on-one kung ano yung nangyayari sa inyo, okay? Ayan. Especially doon sa mga walang pampa-check up. Kasi marami ngayon, nagkakaroon sila ng problema sa regla, hirap sila magkaanak, pero hindi sila makapagpa-check up kasi nga wala pang pera. Kaya kung naghahanap kayo ng mapagtatanungan or mag-guide sa inyo, nandito lang ako mga sis, no? Ayan, this is your Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 8 years na po ako nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at sira ang regla kasi ito po ang focus ng advocacy ko. Although health and wellness coach tayo, mas gusto ko kasi na mag-focus sa matres muna. No? Ito talaga yung goal ko kasi dito na ako nakilala. Ito yung marami akong mga natulungan talaga. And ito pa, natural way yung gusto kong itulong sa inyo. Kaya po, ayoko yung parang pagka may problema sa matres o kaya regla, lalo na kung hindi pa naman talaga kailangan, no? Hindi pa naman emergency. Kung kaya pang i-prevent yan at gawa ng solusyon in a natural way, bakit kailangan pa nating inuman agad ng matatapang na gamot? Kung meron namang
paraan na natural muna para hindi rin masana yung katawan natin sa mga chemical. Okay? Ayan. So, ito. Anong question niya? Sabi niya, ano daw ba ang sign ng PCOS? Okay, pakita ko sa inyo kasi may presentation tayo dito eh. Kayo mag-alala. Ayan, so ano ba nangyayari sa matres natin kapag meron tayong PCOS? Ayan po. So, example nito is, ayan, ang nangyayari sa matres natin kapag meron tayong PCOS, yung ovaryo po natin, nagkakaroon siya ng maliliit na cyst. Kasi nga, hindi po nakikisama ang matres natin sa galaw ng ating ovaryo. Meron silang problema. Hindi sila nakikipag-coordinate. Kaya po yung regla natin, hindi lumalabas. Maraming mga may PCOS na sira ang regla dahil nga po may problema ang communication ng matres sa ovaryo dahil ito po ay hindi nangingitlog. Hindi siya nagpe-fertile. At imbes na ito po ay magbuo ng egg cell, hindi yun nangyayari. Instead, nagiging cyst siya. Yan ang problema sa mga may PCOS. And usually, ang sign po is ito. Nalalagas ang buhok, nagkakaroon ng bigote. So, just like this, no? Yung lips ni madam, yung bibig ni madam, yung upper part, nagkakaroon ng mabuhok. Ayan. So, kung mapapansin nyo mga sisi ko, nagkakaroon siya ng parang bird or yung bigote. Ayan. So, diba, ganyan ang nangyayari kapag meron tayong PCOS. Tapos, nagiging fluffy yung face natin. And ito nga, makikita nyo, nagkakaroon ng acne, no? Nagkakaroon ng maraming pimples. And irregular period. Tsaka mabilis po silang tumataba, yung mga PCOS patient. Tapos, kapag nag-diet sila and exercise, nakukontrol naman. Pero pagka tinigilan na naman nila yung healthy lifestyle, bumabalik na naman yung mga symptoms. Kaya parang pabalik-balik siya. Kaya sinasabi ng iba, bakit ganun? Pabalik-balik, uminom na ako ng pills, bumalik na naman yung PCOS ko. Sa totoo lang, hindi siya bumalik. Hindi talaga siya nawawala. Ang pills po is management lang siya. Pero hindi po talaga siya nakakatanggal. Maaring mawala yung mga cyst na yon, pero kapag natitrigger na naman, babalik na naman yan siya. Maglilitaw na naman yan. Nakikita lang kasi sa ultrasound na wala na. Pero nandyan na yan sa sistema po ng katawan natin dahil nga po siya ay syndrome na po. Okay? Ayan. So marami akong mga naalagaan na merong polycystic ovarian syndrome. Kaya lang, ang focus kasi nila is mabuntis. Yung iba naman, ang focus nila is umayos yung regla nila. So, thank you Lord kasi talagang nagamot naman sila naturally. Basta po, tiyaga lang talaga. Kasi ang PCOS talaga mahirap talaga yan gamutin, no? Actually, hindi na nga yan nawawala eh. Kasi nasa sistema na nga siya ng katawan natin. The only way that we can do here is management. Para makontrol yung mga symptoms na pinaparamdam niya sa atin. Yung mga problema. Okay? So, next. Paano pagalingin ang Bartholin cyst? Kung masyado ng malaki sis, hindi na yan kakayanin. Pero kung maliit pa lang to, kayang-kaya pa namin yan. Kaya para malaman ko kung kakayanin ko pa to, mas maganda isend mo sa akin yung result ng ultrasound mo or ng check-up mo kung meron man. Kasi hindi natin malalaman kung kakayanin pa ito if we have no record. Dapat meron. So wait lang mga sis ha. Ayan. Okay, send mo sa akin sis, i-share mo sa akin yung ultrasound mo or yung result mo para ma-assess natin. Huwag kang mag-alala, walang bayad yun. Libre lang po yung assessment natin. Baka natatakot kayong mag-chat kasi baka iniisip ng iba, may bayad yung online consult natin. Wala po. Lalo na doon sa mga walang pampa-check up at naghahanap muna sila ng natural way kung paano nila maayos yung mga problem nila, paano sila gumaling, no? Pero pagka malala na yan, halimbawa yung mga bukol nyo sa matres, kasing laki na po ng pakwan. Syempre, hindi ko na kaya yan kasi hindi naman tayo nagkikita, 'di ba? Online tayo eh, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi ko naman po kasi ugaling mambola, no? Nakagaya ng iba na sinasabi nila, ito, nakakalusaw ng mga malalaking bukol, nakakagamot ng cancer. Hindi po ganyan yung sistema ko dito. Kaya kung papapansin nyo, hindi ako mahilig mag-endorse ng mga product online. Kasi maraming product kung totoosin, pero we want to make sure na yun talaga ang perfect sa inyo para hindi po masayang ang effort natin. And dapat talaga may kasamang alaga yan. Yan po yung ginagawa ko, kaya marami akong mga natulungan na sira ang regla, yung mga dating hindi nagkakaanak po sila kasi talagang namomonitor. Hindi yung binibentahan lang sila ng herbal or ng gamot tapos wala na, 'di ba? Dapat alisin na natin yun sa isip natin. Yung iba kasi ganun yung gusto nila eh. Parang bibili na lang sila tapos
iinumin na lang nila pero hindi sila magpaparamdam sa'yo. So pagka ganun ang ginawa mo sa akin, hindi talaga kita matutulungan kasi paano kita matutulungan kung hindi ka nakikipag-coordinate? So tutulungan kita pero dapat makipag-cooperate ka. Kasi kung hindi ka naman nagpaparamdam sa akin, katulad nung iba, bigla na lang silang parang ghosting, nagpapatulong sila sa akin pero gusto lang nila, iinom lang sila ng gamot pero hindi na sila makikipag-usap sa akin. Ayaw nyo ba sa akin? Bakit ganon? Ayan, so tutulungan ko naman kayo, di ba libre nga yung online consult natin eh. Hindi man ako naniningil. Kung nagtatanong kayo, wala kayong pambayad, eh hindi naman po ako naniningil ng bayad dyan. Especially kung meron lang kayong gustong i-clarify, naghahanap kayo ng mga kausap, ayan, nandito lang ako, hindi ako naniningil lang kahit ano. Ayan, so ano po ang gamot sa yeast infection? Marami kasing uri ng infection sa puwerta. We want to make sure na ito talaga ay yeast infection, no? Kasi meron tayong mga candidiasis, 'di ba? Iba-iba. Hindi natin masabi na infection talaga 'yan kung wala kang pruweba. So first na gagawin natin para matulungan kita sis, isend mo sa akin yung result mo kung meron kang pap smear, ultrasound. Kasi hindi mo naman malalaman may infection ka kung wala kang check-up, 'di ba? Ay, thank you sa nag-give. Dapat i-share mo siya sa akin para malaman natin kung saan yun nanggaling. And then, syempre, i-guide kita kung paano siya mawawala. But first of all, dapat i-share mo muna sa akin yung result mo. And then, bibigyan kita ng mga tips and guide kung paano natin siya matitreat in a natural way. Basta mag-message ka sa akin, sis, para ma-schedule ko po kayo for assessment. And don't worry, walang bayad yung assessment po natin. Okay, eto. Paano magtatatlong buwan? Hindi ako, ay sorry, grabe, ang daming question, pero hindi ko natataas kaagad, no? Paano po 3 buwan hindi ako nagka-period? Naku, pare-parehas kayo ng problema. Actually, kanina pa to. Parang nandito ako because yung problem kasi natin or yung focus kasi natin is para sa mga siraang regla, hirap magkaanak. Ayan. Pero most of the time na mga nagko-comment dito is more on sirang regla talaga. 'Di ba? Grabe yung mga babae ngayon, yung mga kasis natin, nakakalungkot kasi ang problema nila is sa regla nila. So, hindi ko alam kung naka-pills ka, no? Kasi kung naka-pills ka, birth control, at nasisira ang regla mo ngayon, kahit yung mga ibang nanonood ngayon, mga sisa, pag yung regla po natin ay nag-i-spotting, humihina, pag naka-pills tayo, normal lang yon. Kasi nga, naka-birth control kayo. Pag in-stop nyo yan, babalik din naman yan, yung regla nyo. Pero pag in-stop nyo na, at hindi pa rin bumabalik ang regla nyo, ibig sabihin, may nangyari. Kung nagkaroon siya ng bakas sa katawan mo, at nahihirapan mag-reset si katawan, kaya kailangan natin yun i-correct. Hala? Yan. So, huwag ka mag-alala sis, kung nasisira ang regla mo ngayon, aalamin muna natin kung saan siya nanggaling. Kapag nalaman ko kung saan nanggaling yan, mas madali na po yan ayusin. So, first step, mag-chat ka sa akin, aalamin natin yung history mo, kung saan nanggaling itong problem, bakit nagkakaroon ka ng spotting, no? So, dahil nagtanong ka na rin naman ngayon para mas maliwanagan ka, ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon, sis? Dahil nga 3 months ka nang walang regla and spotting lang siya. Ito kasing mattress natin, marami ang parts. Meron tayong ovaryo, meron tayong mattress. So, si ovaryo, siya yung nag-uutos sa mattress natin kung kailan siya dapat maglalabas ng dugo. Kasi nga, dito nangyayari yung cycle. Ito naman, tagalabas lang to ng dumi. Kaso nga, hindi sila magkarinigan, no? May yung signal nila may problema. Yun po yung tinatawag na hormonal imbalance. Kapag ito, hindi siya nakikipag-cooperate dito. Kaya ito, hindi niya alam kung kailan siya magre-regla kasi wala namang utos. Maaaring may utos siya pero hindi nito naririnig. So, nagkakaroon sila ng problem to each other. Kaya, ang nangyayari sa iyo ngayon, dahil nga nag-i-spotting ka, malamang nagkaroon na po yan ng problem dito. Pwede rin na galing dito ang problema. Kaya nga kailangan po talaga natin ng assessment. Kasi para malaman natin sino sa kanilang dalawa ang nagbigay ng problema sa inyo, no? So, chat ka sa akin, Ma'am Dailin. Meron tayong assessment. Wala namang bayad yon. Kapag nalaman ko po kung saan nanggaling ito, mas mabilis kitang matutulungan, no? Yung mga tips and guide natin napakarami. Pero, depende yan sa case.
depende sa kalagayan ng tao or ng isang pasyente. Kumbaga, case-to-case basis siya. Kaya kailangan mo talaga akong i-message para malaman natin kung saan siya nanggagaling. And huwag ka mag-alala kasi wala namang bayad yung assessment natin, no? So, chat mo na ako ngayon, sis, para ma-schedule ko po kayo. Okay? Wala naman po itong bayad, huwag kayong mag-alala. Libre lang po yung online consult natin. Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Pwede po. Yung mga taga Pampanga, pwede nyo akong puntahan. Kung gusto nyo po akong ma-meet in person. Ayan. Okay, next. Ano ang gamot sa PCOS? Sis, ang PCOS, pag sinabi kasing syndrome, no, wala na itong gamot. Kumbaga, control na lang talaga. So, dahil nagtanong ka sa PCOS, ang PCOS kasi, shortcut lang yan. Ang meaning ng PCOS is Polycystic Ovarian Syndrome, no? Pinaikli lang yung PCOS na yan eh. May meaning yan. Polycystic Ovarian Syndrome. Kumbaga ito, abbreviation lang to. So, anong nangyayari sa'yo kapag meron kang PCOS? Ito po, yung ovaryo natin, hindi po yan nakikisama sa matres natin. Kaya hindi alam ng matres kung kailan siya dapat magregla. Yun ay dahil, ito pong ovaryo natin ay maaaring hindi po siya nagpo-produce ng egg cell. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga may PCOS, kadalasan sa kanila ay nasisira ang regla nila, tapos hirap sila mabuntis. Dahil nga may problema ito, no, hindi sila nagpe-fertile. So, ano ang dapat gawin? Depende po kung gaano nakalala ang problem. So, ang matres kasi natin, may iba't ibang parts yan. So, hindi natin alam kung PCOS lang ba ang problema o baka may kakambal na yan na ibang problem. Baka makapal na yung matres, baka may iba na kayong sakit like may bukol na, may myoma, may endometriosis, 'di ba? So, ano ba ang mga signs na kayo ay may PCOS at ano yung mga pwede niyang ibigay na problema sa katawan natin? Mabilis na pagtaba, hirap magpapayat. Ayan, nalalagas yung buhok, nagkakaroon ng bigote, like this, nagkakaroon tayo ng bigote, no? Tapos, ito, nagkakaroon ng maraming pimples. And, ito pa, irregular ang period, hirap mabuntis, mas mataas yung hormone na panlalaki. Kasi ang hormones kasi ng babae, di ba, estrogen at progesterone. So, ang problema sa atin, kapag meron na tayong PCOS, tumataas po yung panlalaki na hormones. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga features na parang panlalaki. Yung androgen level natin tumataas. At saka yung insulin resistance natin nagkakaroon ng problema. Kaya nga po yung mga babae na merong PCOS, kapag hindi nila ginamot, nagkakaroon sila ng diabetes. Kaya yung iba pinapag-metformin, lalo na pag affected na yung kanilang sugar level. So maraming maraming saklaw ang PCOS sisiko. Kaya kung gamot, specific na gamot ang tinatanong mo, there's no specific treatment. Kahit pills pa yan, kapag may nagpapatrigger sa inyo, hindi siya talaga makukuha ng isahan lamang. Napakahirap. Kaya po ako, pag nag-aalaga ako ng may PCOS, dapat monitored talaga kayo. Hindi yung iba kasi gusto nila, iinom lang sila ng gamot, gagaling na sila agad-agad. Hindi nga po ganun ang PCOS. Parang, I understand, nakakalungkot. I understand na talagang gusto nyo na po agad na makontrol siya right away. Pero there is no specific na medication na pag inom mo, gagaling ka automatic. Hindi po ganun si PCOS, no? Kaya yung mga alaga ko na merong PCOS, strict talaga ako, no? Minsan natatarayan ko sila, lalo na pag matigas ang ulo, meron tayong mga guide, tas hindi nila sinusunod. Kumbaga, nakaka-stress, pero wag nyong i-take personally na galit ako sa inyo. Yun po ay para lang sumunod kayo, kasi minsan talaga may mga babaeng may PCOS na mahirap din talaga po silang pakitunguhan, no? Yung iba mabilis magalit, mainit yung ulo, and that's part of your hormonal change. Kaya wag kayo magtampo kapag meron akong mga nasabi na, ay ito, wag kayong magalit kasi wala akong galit sa inyo kasi hindi ko kayo kilala personally. Nandito lang ako para tulungan at i-guide kayo kung paano natin makontrol yung mga symptoms. No? Kaya wag kayong sa akin. Mabait po ako, Charis. Ayan. Tanong ko lang. Sorry. Ayan. Mga sis ha, napakaraming mga nagtatanong. And alam nyo, thankful ako kasi nagpapakita ako ngayon sa pagla-live ko. Minsan kasi hindi talaga ako nakakapagpakita kasi nga yung monitor ko dati maliit lang. Pero dahil meron na tayong ganito ngayon, mas napapaliwanag ko na ng maayos.
And ito na nga mga sis, sobrang dami ng mga nagtatanong and hindi ko talaga kayang sagutin to one at a time. Hindi ko kayang sagutin to ng sabay-sabay. One at a time lang. One-on-one. Kaya po meron tayong libreng online assessment. Kasi bawat tao, iba-iba talaga tayo ng matres. Hindi porket may PCOS sisis, kaparehas niya na yung kaibigan niya na may PCOS din. Kasi magkaiba kayo ng kalagayan ng matres at katawan. No? So, walang copy-paste ang ating body system. Kahit sa PCOS, walang copy-paste dyan. Kaya bago ko kayo tulungan kung paano gumaling yung mga sakit nyo sa matres, paano ma-manage yung PCOS, paano tayo mabuntis, paano umayos yung regla natin. Step 1, kailangan nyo akong i-chat para po ma-assess namin kayo. Wala namang bayad yung assessment natin. Bakit may assessment pa? Hindi ba pwedeng iinom na lang kami ng gamot? Ay, hindi ganun yun. Kasi hindi naman tayo ng bobola dito. Mapapansin yung mga sis, wala akong yellow basket, diba? Kasi hindi ako talaga yung pagka sinabi, ay may sakit ito, ito bili na kayo. Tapos pag ininom ng pasyente, di naman sila gagaling. Tapos mapapahiya ako. Diba? Ayoko nang ganun eh. Kaya maraming kumukuha sa akin na endorser na mag-endorse. Ayoko talaga kasi hindi ko naman napatunayan. Ayan, so may nagtatanong ano daw yung endometriosis. Meron tayo ditong picture para mas malinaw. Ayan, so ito po yung endometriosis. Kung mapapansin nyo, para siyang may mga block. Ang tawag po dyan is chocolate cyst, no? Yung mga, yung mga may endometriosis, kadalasan, ang term dyan ay chocolate cyst kasi nga, pag mayroon kayong endometriosis, yun pong lining ng matres natin, ibis na nasa loob lang siya, lumalabas na siya at tumutubo siya sa iba't ibang part ng matres natin. No? So, pwedeng tumubo itong mga bilog-bilog na block na to sa fallopian tube, pwedeng sa ovary, pwedeng sa endometrium lang. So, di ba, kumakalat siya. Depende kung saan niya trip, ganyan siya katindi. So, instead na yung lining natin nasa loob lang ng matres, lumalabas siya ngayon. Ganyan ang nangyayari sa mga may endometriosis. Kaya nga po, maraming endometriosis na hindi nagkakaanak. Nabubuntis naman sila, pero yun ay kung napagaling nila or nakontrol nila yung pagdami ng endometriosis. Kasi kumakalat yan eh. Ganyan siya. Kaya kung habang may endometriosis tayo, may hirapan talaga tayong mabuntis. Dapat magamot muna yan. So dito po, marami akong natulungan na may endometriosis. Magaling na po sila ngayon. Pero yung ginawa talaga namin, matindi. Kasi binonitor talaga namin kung hanggang kailan siya. May iba na tagalan talaga kasi malala na po yung endometriosis nila. At saka bago ko kayo tulungan, dapat ipakita nyo muna sa akin yung ultrasound nyo kung meron kayong endometriosis. Kasi kailangan malaman natin kung saan siya tumubo, malala na ba siya. Kasi kung hindi pa ito malala mga sis ha, kayang-kaya pa yan in a natural way. Pero pag yung matres natin ay lumala na yung endometriosis nyo, hindi na lang siya endometriosis, baka mamaya may problem na rin yung matres na maga na pala, baka mayroon na ding problema sa ovary, aside from endometriosis, may nahawa na ibang part, no? So, hindi kasi porket sinabi natin na endometriosis, ito agad yung gamot, hindi ganun yun. Kailangan malaman natin kung yun lang ba talaga ang problema mo. Kaya kailangan talaga may may record tayo. Mas maganda nga i-share nyo yung ultrasound nyo kasi para makita natin saan nanggaling ang problem. So share mo sa akin yung ultrasound mo para malaman natin kung gaano nakalala ang endometriosis. And then, i-guide kita. Ayan, bibigyan kita ng mga tips kung ano yung mga pwede mong gawin para gumaling yung endometriosis nyo in a natural way. So, bakit hindi pwedeng sa live na lang sabihin? Mga sis, kagaya po ng sabi ko kanina, hindi po copy-paste ang katawan ng tao. Maaaring may mga nanonood na kaparehas yun ng kondisyon, tapos gagayahin nila yung mga tips na yun, hindi naman yun para sa kanila. Baka masisi pa ako. Ay, ba't sabi ni Coach Jaja, ito yung gagawin, hindi naman umepekto. Hindi naman ikaw siya Magkaiba kayo ng kondisyon. Hindi porket may endometriosis siya at binigyan ko siya ng tips, gagana yun sa'yo. Kasi magkakaiba po kayo ng sitwasyon. Maaring endometriosis siya pero hindi pa malala kaya gumaling siya dun sa tips ko. Samantalang itong isa, ginawa niya yung tips ko pero hindi nag-effect sa kanya. Kasi nga, hindi naman kasing mild yung case niya dito sa isa.
Kaya one-on-one talaga yan. Okay? Kaya ako mga sisa, sinasabi ko sa inyo, mag-chat na kayo sa akin ngayon kasi po, para ma-assess natin saan ang galing ang problem. Wait lang. Okay. Ayun na nga mga sis. Kaya hindi ako nagbibigay ng tips dito. Mas maganda talaga i-chat nyo ako one-on-one kasi yung interview natin, malalaman natin doon kung saan nanggagaling ang problem, ano ba yung nakakapagpa-trigger. Kaya kailangan talaga mag-message kayo sa akin para malaman natin, no, kung malala na ba o hindi pa, kakayanin pa ba ito sa natural way, no? Hindi lang naman kasi tayo dito benta-benta lang eh. Dapat talaga online consult yan. So mga sis, hindi ako masyadong magtatagal sa live pero babalik ako mamaya. Napakarami kasi ng mga nagpapalista ngayon sa ating assessment. So hindi ko kayang mag-assess ng isang tao na nagla-live ako. So ito na nga. Ito yung ating blue up. Ayan, so make sure na ito yung profile pic. Nakabaliktad kasi mga sis, no? Paki-flip na lang. Kayo muna mag-adjust ngayon. So, pag nag-live ako ulit mamaya, ayusin ko na lang. So, ito yung ating FB. Ayan, screenshot nyo na lang mga sis, ha? And message nyo ako dyan. Actually, mabilis ako mag-reply dito. Mas mabilis ako mag-reply dito, mga sis. Okay? So, yung mga tanong na hindi ko nasagot, mag-chat na kayo sa akin ngayon. Sobrang dami kasi nang nag-chat at hindi ko kakayanin to na naka-live. Dapat talaga one-on-one yan. Ayan. So, break time muna ako mga sis. Babalik ako mamaya sa pag-live. Okay? So, i-follow nyo po ako. Lalo na doon sa mga walang pampa-check up, naghahanap ng mga kausap. Ayan. So, mag-chat na kayo sa akin ngayon. Huwag kayong matakot. Hindi po ako naniningil ng mga nagtatanong sa akin, no? Ayan, okay? So, babalik ako mamaya sa pag-live mga sis. Yung mga tanong na hindi nasagot, i-message nyo na po yan sa akin ngayon. Okay? Thank you so much mga sis. I'll be back later. Pakihintay na lang po kasi maraming nakapila sa ating online assessment. Once again, this is your Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 8 years nang nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at sira ang regla. Thank you so much. I'll be back later.